Garlic cheese bread na talaga namang nanunuot ang lasa at magugustuhan ng buong pamilya. At higit sa lahat, pwedeng panghanda ngayong Noche Buena. Tara, gawin natin yan. Dito nga ay maglagay lang tayo ng salang sa isang lalagyan at maglagay tayo ng 1 1/2 cup all-purpose flour, 2 tablespoon ng sugar, 1/4 teaspoon ng asin. Salain lang natin yan hanggang mawala ang buo-buo. At pagkatapos nga niyan ay maglagay tayo ng 1 teaspoon dry yeast, 1/8 cup cooking oil, 1/2 cup warm milk. At halu-haluin lang natin yan guys. Pwede kayong gumamit ng inyong mga kamay para mas mahalo ninyo yung ating magiging dough. At mamasahin nga lang natin yan. Ang ginamit kong pang dusting ay harina din para hindi siya dumikit. Ayan. Masahin lang natin yan ng ilang saglit. At pagkatapos nga niyan ay ilagay natin yan dyan sa ating lalagyan. Lagyan natin ng cover para siya ay umalsa. Hintayin lang natin na madoble yung kanyang size at iset aside muna natin. At maggahit nga lang tayo ng cilantro. Kayo na yung bahala guys kung gaano kadaming cilantro yung ilalagay nyo. Tapos 4 cloves of garlic. Ayan, tadtarin nyo lang ng maliliit. Tapos pagsamasamahin nyo guys. Tapos maglagay kayo ng 1/2 tablespoon ng sugar and 1 1/2 tablespoon ng mayonnaise. And then maglagay kayo dyan guys ng 30 grams ng softened butter or 1/8 cup yung equivalent po nun. Tapos paghalu-haluin lang ninyo guys. Hindi ko na video na naglagay ako ng softened butter. At ayan, balikan natin yung ating dough. Ayan, umalsa na siya. I-punch lang natin ng konti para lumabas yung kanyang hangin. At dito nga ay ikokorte natin siya ng pabilog, parang sa pizza. At dahil wala tayong rolling pin, ayan, as usual, gumamit na naman tayo ng baso. At ayan, nilagay na natin yan dyan sa ating mismong magiging lalagyan. Ikat lang natin yan ng ganyan guys, pero kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyong maging cut ng inyong garlic cheese bread. Ganito yung ginawa ko sa akin. Tapos, ilagay na ninyo yung ginawa natin kanina na mixture, yung cilantro, yung softened butter, ayan. Ipahid nyo na yan sa ibabaw, tapos lagyan nyo ng cheese. Ang ginamit kong cheese dito guys ay 1/2 cup melted cheese and 1/2 cup cheddar cheese. Pero kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyong maging toppings. At i-bake natin yan ng 180 degrees Celsius for 15 minutes. Ang sarap nito guys, hindi ko akalain na ganito yung lasa niya kasi nawiwerduhan ako dahil bawang, garlic. Ayan, pag sinabing garlic kasi feeling ko hindi siya bagay sa tinapay. Pero nung ginawa ko na siya, ayan, hindi ko pa nagsisihan yung paggawa ko ng ganito guys. Ang sarap niya. Pwedeng pangontra sa lechon yung Noche Buena, ayan, dahil meron siyang garlic. Para sa may mga high blood dyan, ayan, siksik sa health benefits yung ating tinapay ngayon dahil meron siyang sangkap na garlic. Garlic cheese bread na talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. Ayan yung naging ating resulta. Kaya sa mga gustong gumawa din ng ganitong recipe guys, ilalagay ko na lang sa description yung mga ingredients na ating ginamit dyan. Sobrang bilis nga lang nitong naubos guys. Hindi na ito inabutan ng kinabukasan. At kung meron kayong comment and suggestion, ayan, violent reaction, ayan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box. Pwede nyo rin itong gawin sa inyong bahay. Ayan, kahit wala kayong oven, ay pwede nyo itong gawin, lutuin sa kawali. Ayan. Parang nagluluto lang po kayo ng pizza dito, pero ang kanyang magiging toppings ay garlic and cheese. Kung mahilig na kayo sa pizza guys, ay tsak, magugustuhan nyo itong recipe na ito. Madali nga lang gawin at pwedeng lutuin sa kawali kahit wala kayong oven. Ayan, kaya tara guys, merienda tayo!